Paano makatagpo ng kapayapaan imbis na mag-alala? Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Siguro nasabi mo na rin sa sarili mo, hindi na ako mag-worry. Pero napansin mo ba? Kahit anong pilit mong huwag isipin ang problema, bumabalik pa rin ang pag-aalala. Kaya narito ang 4 na hakbang na makakatulong sa atin. Ang una, get to know God. Kilalanin mo ang Diyos. Sabi ni Jesus sa Matthew 6:32, only people who don't know God are always worrying about such thing. Matthew 6:32, Contemporary English Version. Kung wala kang relasyon sa Diyos, talagang marami kang dapat ikabahala. Pero kung kilala mo ang Diyos, iba na ang sitwasyon. Bilang anak ng Diyos, meron kang Ama sa langit na nangakong aalagaan ka. Kapag lagi tayong nag-aalala, para bang nakakalimutan natin, may Ama tayong nagmamahal sa atin at laging kasama natin. Pangalawa, put God first in every area of your life. Unahin ang Diyos sa bawat bahagi ng buhay mo. Sinasabi naman sa Matthew 6:31 hanggang 33, your heavenly Father already knows perfectly well that you need them, and He will give them to you if you give Him first place in your life. Matthew 6:31 hanggang 33 ng The Living Bible. Alam na ng Diyos ang lahat ng kailangan mo. Pero kapag may ibang bagay na mas inuna natin kaysa sa Diyos, kahit mabuting bagay pa yon, doon nagsisimulang pumasok ang pag-aalala. Kapag si God ang number 1 sa buhay mo, mas nagiging panatag ang puso mo. Pangatlo, live one day at a time. Mabuhay ng isang araw lang sa bawat pagkakataon. Sabi naman sa Matthew 6:34, don't worry about tomorrow, because tomorrow will have its own worries. Each day has enough trouble of its own. Matthew 6:34, New Century Version. Kapag lagi kang nag-aalala tungkol sa bukas, hindi mo na na-enjoy ang biyaya ng araw na ito. Tandaan mo, binibigay ng Diyos ang lakas na kailangan mo sa tamang panahon. Pagdating ng bukas, ibibigay din niya ang lakas na kailangan mo para harapin ito. Ibibigay niya ang grace at strength na kailangan mo kapag dumating na ang bukas. Kaya, ang kailangan mo ngayon ay sapat na lakas para sa araw na ito. At ang pang-4, trust God to care. Magtiwala sa pangangalaga ng Diyos. Sabi sa 1 Peter 5:7, give all your worries and cares to God, for He cares about you. 1 Peter 5:7, New Living Translation. Paano natin ito gagawin? Una, alalahanin at panghawakan ang mga pangako ng Diyos sa Kanyang salita. Kapag alam mong may pangako ang Diyos para sa sitwasyon mo, mas madali kang magtiwala. At pangalawa, manalangin. Mag-pray. May kasabihan na gusto ko. Kung mas madalas tayong manalangin kaysa mag-alala, mas kaunti ang ating mga aalalahanin. At ano ang resulta kapag ginawa natin ang 4 na hakbang na ito?
Sabi po sa Philippians chapter 4 verse 7, you will experience God's peace which exceeds anything we can understand. Philippians 4:7, New Living Translation. Yan ang pangako ng Diyos. Hindi buhay na walang problema, kundi pusong may kapayapaan sa gitna ng mga problema. Think about this, my friend. How does knowing that God is your loving Heavenly Father help you trust Him when you start to worry? Paano nakakatulong ang pagkilala sa Diyos bilang iyong mapagmahal na Ama sa pagharap sa iyong mga alalahanin? Pangalawa, think about this. How do you know when God is first in an area of your life? Paano mo malalaman na tunay na inuuna mo ang Diyos sa isang bahagi ng buhay mo? At pangatlo, think about this. What is a specific, practical way you can remind yourself to pray instead of worry? Ano ang isang praktikal na paraan na magagawa mo para piliing manalangin sa halip na mag-alala? Muli po, ito si Pastor Arnold Adriano. At ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend. At sa araw na ito, piliin nating magtiwala sa Diyos na may hawak ng lahat.